Inday Sara Duterte humihingi ng patawad, mga bossing. Ano po? O tama po ang inyong narinig, mga kababayan. Inday Sara Duterte humihingi po ng paumanhin, no? O eto, basahin po natin. Galing po ito mismo, no? Notice to the public, galing po sa kay BP Sara, no? O baka sa Office of the Vice President. Ayan, oh. Notice to the public. Humihingi ng paumanhin. There is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President. Umpisa pa lang ho, mga kababayan, narinig na natin, umpisa pa lang po ng paghingi nila ng pondo o budget. Narinig na po natin sa Vice Presidente, wala akong sasagutin. Nakatanungan ninyo, ibinigay ko na sa inyo yung dokumento, yung papeles na nakasaad kung ano yung budget na hinihingi namin, no? So, nasa sa inyo na yan kung ano ang desisyon nyo, kung ibibigay o hindi. Yan, narinig natin yan. Sabay ho, kung may nakakaalala pa sa inyo, sabay, lagay nung earphone niya. Biruin nyo ho Vice President, mga kababayan. Nasa loob ng Kongreso. Lilagay ang earphone na akala mo parang nasa parke lang ho, na alam naman ang pupuntahan yung session at ang pag-uusapan yung hinihingi nilang budget, mga bossing. Ano po? Yung hinihingi nilang budget. Ngayon po, mga kababayan, tanong natin, meron bang karapatan na umatungal ang Vice Presidente? Kasi 733 million lang ang binigay na pondo, no, sa Office of the Vice President. Ako po, masasabi ko wala. Wala ho. Unang-una, hindi nila ipinagtanggol yung budget na hinihingi nila. Pangalawa, ang sinabi nila sa Congress na kung ano man ang ibigay ninyo, pagtatrabahuhan namin niya. Kung ano man yung maging desisyon ninyo, nasa sa inyo na yan. Wala kaming sasagutin sa mga katanungan nyo. Kung sinagot po nila yung mga itatanong, 17 yata yung nakahilerang magtatanong sa Vice Presidente, pero sinabi niya wala sasagutin. Kumbaga yun, mga bossing, yung katanungan po ng bawat isa na congressman doon, katanungan po ng bawat Pilipino yun, mga kababayan. Bakit ganito, 2 bilyon ang hinihingi mo? Bakit yung sa, ano tawag dito? Doon sa mga nakapaligid sa inyo, advisor, 100 million ang pondo. Biruin nyo ho mga bossing. 2 bilyon yung hinihinging pondo, 100 million doon mapupunta sa Vice President Advisor. 5% ho, mga kababayan, ang mapupunta sa mga advisor ho. Napakalaki naman. Masyado, di ba? Kung yun lahat ho, mga kababayan, sinagot niya, baka posible na maibigay yung hinihingi nilang pondo. Kaso hindi ho Sinabi na ng Vice Presidente kung ano maging desisyon nyo. No? Okay na kami dun. Hindi niya ipinagtanggol. Ngayon, parang merong paawa. No? Sabi dito, notice to the public, there is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriation Act o GAA. We apologize. Humihingi kami ng paumanhin sa ano ba Tagalog ng inconvenience? Ano Tagalog ng inconvenience? Sige nga, humihingi kami ng pagpaumanhin dito sa kaganapang ganito, no, na hindi namin kayo mabibigyan ng tulong. O di ho ba, mga bossing? Pero sinabi pa po ng Vice Presidente, anumang budget kahit zero ang aming budget, makakakilos kami. Walang mangyayaring tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President, no? Pero yung naririnig daw nila na 733 million lang ang matatanggap nila, no? At ito po ay galing sa komputasyon ng Senado at Kongreso,
biglang nagparinig sa kanila sila na yung mga maliliit po naming opisina, no? Ayan, tama tama, sabi ni Bombet David, abala. Paumanhin po sa mga ganitong abala, sabi ho nila, 'di ba mga kababayan, na kahit zero budget kami, ang Office of the Vice President ay tuloy-tuloy na magtatrabaho. Nung narinig nila na 733 lang, mga bossing, ang posibleng matanggap, biglang nagparinig na matatanggal po yung mga satellite OBP namin, no? Madami pong mawawalan ng trabaho. Kaya ako, sabi ko, masyadong malayo. Yung Vice President na sinisigawan natin dati ng lutang, alam nyo naman kung bakit natin nasisigawan o nasasabing lutang si BP Lenny noon, mga kababayan, nung panahon na yon. Dahil doon sa paulit-ulit lang na sinasabi ni BP Lenny, no? Kunyari meron siyang isang gustong sabihin, uulit lang. Pero may punto naman. Doon lang, yun lang ang dahilan. At the same time, panahon ng eleksyon, talagang medyo mainit po yung mga ganon, yung asaran, bwisitan ho eh. Eto po, mga kababayan, lutang ho yata ang ating Vice Presidente ngayon, mga bossing, na meron tayong nakalagay sa isipan natin na itong mga sinabi niya na sila po ay makakapagtrabaho kahit walang pondo. Ngayon, nag-iiyakan ho. Sila na mismo ang nagsabi, siya na mismo ang nagsabi na ibinigay ko na sa inyo yung dokumento, yung papel na yan, no? Nasa sa inyo na yan, nasa Congress na yan. Kung gusto nyo na i-approve o hindi. Pero hindi na ako sasagot doon sa mga katanungan nung mga magtatanong sa akin. Sabay, lagay, nung earphone. Hindi ko alam kung nakinig kay Taylor Swift, di ba, ang Vice Presidente, habang may session na nagaganap doon sa Congress. Kaya nasasabi ko ho dito, mga kababayan, yung pagsasorry-sorry, pagpapase-pasensya ho nila sa abalang nangyayari dahil wala silang budget, sila din ho ang may kasalanan. Dahil hindi ho nila ipinagtanggol yung hinihingi nilang pondo. Ano po? Pero ako, nakikita ko dyan, ayan, sabi nila Etera, nandyan na, binisita na naman tayo. I forgo the opportunity to defend the OBP 2025 budget. Hindi po pinipensa, di ba? Proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the 2025 budget. Di ho ba? Kaya siguro, iniisip na lang ng Vice Presidente nung sinulat niya itong mga to, mga bossing, sige, subukan natin, baka maawa sa atin ang sambayan ng Pilipino. Baka isipin talaga nila na ginigipit ng gobyernong Marcos ang pondo ng Office of the Vice President. Pero, mahirap po yung paniwalaan niya yun. Di ba? Mahirap pong paniwalaan yun. Di ba, Sir Archie Beroya? Wala kasing planning kung saan-saan ilalagay ang hinihingi. At merong mga doble ho, yung kagaya na lang ho ng mga trabaho ng DSWD. Humihingi pa sila ng pondo para doon, para sa version nila. Baka ang mangyari, ending lang din po, DSWD lang din po ang magtrabaho sa ganun. Dahil nga sila yung naka-atas doon. Sila yung naka mismong may trabaho noon. Di ho ba?